Sa pilak ng kanyang buhok, na himla ng katandaan, ay namamasko ang taon ng maraming kahirapan. Sa guhit ng kanyang pisnging, lumalalim araw-araw, nakita kong umiikli ang sigla ng kanyang buhay. At ang sabi, "Edong piano, sa iyo ko'y ibibigay. Ang kubyertos nating pilak ay kay di kong maiiwan. At ang mesa, mga silya at istante ay kay itang. Sa ganyan ko hinahati itong munti nating yaman." Pinilit kong pasayahin ang lungkot ng aking mukha. Tinangka kong magpatawa upang siya'y matuwa. Subalit sa aking mata'y may namuong mga luha na hindi ko mapigilan at hindi ko manansala. Naisip ko ang ina ko, itong ina ko na kawawa. Tila kami iiwan na't mayari na ang huling nasa. At sa halip na magalak, sa pamanang mababala, sa puso ko'y dumalaw ang malungkot na gunita. Napayak akong isang kaawa-awang bata. Niyakap ko ang ina ko at sa kanya'y winika. Ang ibig ko sana, nanay, ika'y aking pasayahin at huwag nang makita pang ika'y nalulungkot man din. Oy nako, bakit mo ba at naisipang paghatiin ang lahat ng munting bagay na iiwan mo sa amin? Wala naman. Baka ko, ang ika ko, ay tawagin ni Bathala. Mabuti nang malaman mo ang habilin. Ako'y mayroong isang sulat. Doon, mababasa mo rin ang huli kong kaisipan kapag ako ay mapalibing. Iyon, iyang mesa, yaong piano ay alamin. Pamana ko na sa inyo, mga pinsuhin. Ngunit inang, ang sagot ko, ang lahat ng kasangkapan, ang lahat ng iyas dito ay hindi ko kailangan. Ang ibig ko'y mabuhay ka. Mahal ko'y ikaw, inang. Hinihingi ko sa Diyos na ang mana ko ay ikaw. Aanhin ko ang piano kapag ikaw ay namatay, ni hindi ko matutugtog sa tabi ng iyong hukay. Ililimos ko sa iba ang lahat ng ating yaman, ni hindi ka maaaring pantayan ng daigdigan ng lahat ng ginto rito pagkat wala kang kapantay. Ang pamana ni Josefo.